ngayong gabi sa Giorno. Bakit ka nanununtok? Sumisigaw na akong ganon. Hindi mo kilala? Sabi ko hindi. Si Claudine Barreto yun. Veteran broadcast journalist Mon Tulfo at mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto nagkainitan sa airport. Hanggang saan nga ba ang tungkulin ng isang mamamahayag? Sabi ni Mon Tulfo, wala naman daw talagang nilalaman ang mga litratong pilit kinukuha ng mag-asawang Raymart at Claudine. Inamin ni Tulfo na hindi siya marunong gumamit ng kanyang camera phone kaya ganito ang kinalabasan. Ayun, wala. Nasaan si Claudine dyan? Doon sa likod nito, yung sa... Hindi mo siya nakunan talaga, no? Yung babae. Giniit ko yung aking kalayaan ng pamamahayag. At tikman ang mga bago at kakaibang flavor ng ice cream. Swak pa rin kaya sa panlasa nating mga Pinoy? Likas daw sa mga Pinoy ang pagkakaroon ng sweet tooth o ang pagkahilig natin sa matatamis na pagkain. Ang lahat ng yan mapapanood ngayong gabi. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Suntok, tadyak, mura. Yan daw ang inabot ni Mon Tulfo sa kamay ng mag-asawang Raymart at Claudine na nagsabing naging mapanghimasok daw kasi ang veteranong reporter. Pero ano nga ba ang obligasyon ng isang mamamahayag? At hanggang saan ang sinasabing privacy ng mga public figure? Bakit ka nanununtok? Sumisigaw na akong ganon. Hindi mo kilala? Sabi ko hindi. Si Claudine Barreto yun. Doon sa ginawa niya sa asawa ko at trauma doon sa mga anak ko, yun ang nakapagpainit sa ulo ko talaga. Isang kaguluhan ang gumulantang sa mga pasahero ng NAIA 3 noong linggo ng tanghali ika-6 ng Mayo. Nagkarambola ang aktor na si Raymart Santiago kasama ang asawa niyang si Claudine Barreto at ang batikang kolumnista at broadcaster na si Mon Tulfo. Marami ang nagulat sa Mon Tulfo na nakita sa YouTube. Hindi ito ang kilala ng publiko na isang martial arts expert, palaban at sabihin na nating mainiti ng ulo. Ang pagbabagong ito ay bunga raw ng kanyang paniniwala sa pilosopiya ng Budhismo, kung saan itinuturo ang mapayapang pagtanggap sa mga pagsubok ng buhay. Dapat nung nakuha ko, tumakbo na ako na parang duwag. Kinuwento ni Tulfo sa aming panayam kung ano raw talaga ang nangyari. Mon, ikwento mo lang sa amin in brief kung anong nangyari, saan ka nanggaling at paano mo sila na-enkwentro. Galing ako ng Davao, Lucy. Kabababa ko lang sa Cebu Pacific flight. 10:05. Kaya nung dumating ako mga alas 12, sabi ko mabuti naman at mabuti nga sa iyo, Cebu Pacific. Mabuti nga sa inyo dahil mayroong isang pasahero na marunong mag-complain. Kasi sinabi ko sa mga isang column ko na Filipinos don't assert their rights. Ito, sabi ko, here's a woman, here's a matron who knows how to assert her rights. Hindi mo nakilala na si Claudine? Hindi ko siya kilala kasi wala akong alam sa mga artista eh. Okay. Tapos sabi ko, ata girl, yan ang tama. But when she started getting personal on the woman, sabi ko, iba ito. Sabi niya, patatanggal kita. You're stupid. At dami-daming pangalan, dami-dami niya sinasabi. Tagsisigaw siya. Uy, sabi ko, hindi na ito tama. Sabi ko, unang-una, walang kasalanan yung babae. Kung I learned na nawalan siya ng bagahe o kaya naiwan ata yung bagahe. Na offload. Offload. Term nila. Hindi kasalanan ng babae. Bakit pinipersonal ba yung babae? Maaring mag-complain ka through her. Pagalitan mo yung Cebu Pacific through the woman, but not the woman herself.
Sinagot ng mag-asawang Raymart at Claudine ang mga katanungan ng media sa isang press conference kahapon. Galing kami ng Boracay, pababa. Hanggang sa nandun kami sa conveyor belt. Naghihintay kami ng aming mga bagahe. At meron na lang din nakapaskil doon na yung luggage ng Santiago, saka dalawa pang pamilya na hindi nila kinakta. So syempre nag-complain kami. At bakit nag-init din ang ulo ni Claudine? Dahil yung isang kasama namin, yung anak niya, may asthma. Oras na ng gamot. Kailangan ng gamot at puro pantalimo ka. Actually, yun lang yun eh. Kung sinabi po ng Cebu Pacific na, Sir, ma'am, hindi po namin makakarga yung bagahe ninyo. Tiklan pa lang. From Katiklan pa lang, hindi pa nakaka-take off. Sana po natanggal namin yung gamot. Ganun lang po kasimple. Kahit hingin nila yung gamit namin, bibigay namin eh. Wag lang yung mga importanteng dokumento. Damit lang naman po yun eh. Wala naman po sa amin yun eh. Ang importante to, bakit hindi niyo po sinabi sa amin na iiwan niyo yung mga bagahe namin? Hindi ba madali yun? Madali lang naman yun, di ba? Yun lang po yun. At lumaki lang po to dahil pinagkukunan po kami ni Montulfo na hindi ko naman po siya nakilala nung time na yun po. At yung sinabi ko po na tinanong ko po siya mabuti, ano po sir yung ginagawa niyo? At sinuntok niya po ako at sinipa. Yun po ang totoong nangyari. Ang sabi pa rin ni Raymart, sinipa mo raw si Claudine. Kaya raw siya nag-react ng ganon. Maaring nasipa ko si Claudine nung bumagsak na ako. So, before that, hindi mo sinipa si Claudine? Wala. Kung saktan, sipahin ng kanyang asawa, ano ang gagawin niya? Doon sa ginawa niya sa asawa ko at trauma doon sa mga anak ko, yun ang nakapagpainit ng ulo ko talaga. Raymart, kumusta yung mga bata? Ayun, meron po silang bukas. May schedule sila sa doktor dahil sa na-trauma nga. At ganun. Dagdag pa ni Raymart, si Montulfo ang nagpasimuno ng gulo. Kung hindi niya po sinipa yung asawa ko, baka hindi po mangyari yun. Sinong matinong lalaki na papatol po sa babae? Anong height niya? Mas malaki po siya sa akin eh. Sa gitna ng magkabilang bersyon ng istorya, hindi raw babaguhin ni Montulfo ang kanyang ginawang pagkuha ng litrato sa aktres na nagtatatalak daw sa ground staff ng Cebu Pacific. Nagdalawang isip ka bang kumuha ng litrato? Naisip mo ba at any given time na baka bawal tong ginagawa ko? Hindi bawal. Alam ko hindi bawal. Ang akin lang, ang intention ko noon ay makakuha ng litrato nang sa gayon kapag sinulat ko na yung column ko, because I was going to use to write that incident, yung panggagalaitin ng isang babae at pang-aalipusta sa isang maliit na empleyada. At kapag sinulat ko sa inquiry yan, kapag nagdemanda yung babae, dahil sabi niya siya ay mga madikit kina Go Kong Wei. Siyempre sabi ko baka mga big shot ito. Ayon kay Attorney Mel Santamaria, isang legal expert, wala raw nilabag na batas si Montulfo sa ginawa nitong pagkuha ng litrato sa aktres na si Claudine. Kung ang pangyayari ay nasa isang publikong lugar at involve ang mga publikong tao at ang kumukuha naman ay isang press people, talagang merong kaugnayan yan sa news. At ang kinukuha na naman ay newsworthy. Mukha atan talagang may leeway dyan ang ginagawa ng ating batas o pinapahintulot ng batas na sasakop ito ng freedom of the press. Kaya ang punto dito, ang mga public figure dapat mas mahaba ang pise at ang mga press naman dapat may talagang leeway para ilathala ang katotohanan. Ganito rin ang nilalaman ng inilabas na pahayag ng National Press Club tungkol sa pangyayari. Kinatigan ng NPC si Tulfo dahil anila ginagawa lang ng broadcaster ang kanyang trabaho. Ginampanan lang niya yung kanyang profesyon bilang isang mamahayag at nakita niya na may komosyon, may kaguluhan. So ang instinct agad ng isang reporter ay kumuha ng ilang picture o video clips. At public figure pati ang mag-asawang Santiago, kaya hindi maiwasan na kahit sino naman siguro mamahayag na nandun, kukunan sila ng video clips.
At sabi nga nung airline na talaga naman nagbumura yung si Miss Claudine Barreto doon sa ground stop ng Cebu Pacific. Matapos ang bugbugan sa NAIA 3 ay dinala sila Mon, Claudine at Raymart sa Airport Police Station upang mabigyang linaw ang mga pangyayari. Anong naramdaman mo nung nalaman mo or nasabi sa'yo na sila Claudine Barreto yun? Paano mo ba nalaman na sila Claudine Barreto yun? Nung dinadala na ako sa presinto, may tama na ako eh. Sabi niya, hindi mo kilala? Sabi ko, hindi. Si Claudine Barreto yon. Ganun ba? Sabi ko. Sabi niya, hindi ka rin nakilala. Tapos mayroong isang pulis pa na, akin na yung telepono mo. At diyan kumukuha ka pala ng video. Sabi ko, huwag mo akong hawakan at saka huwag mong kunin ito dahil wala kang karapatan. May isang pulis doon na may isang pulis na nagsabi pa gano'n, kinukuha niya. Nung bang pinagtutulungan ka na nila, meron ba silang effort na kunin yung telepono? Oo, kunin. Meron sa mga, pakinggan mo yon. Kunin mo yung telepono, kunin mo yung mayroong mga narinig na gano'n. Kunin mo yung telepono. Si Claudine ang nagsisigaw. Kunin yung telepono, kunin yung telepono. Ano ko doon na nakalagay doon sa So sa the intention left was hand. not so much to harm you, but to get hold of the video or the photos. Oo. Was there any time at all na parang feeling mo gusto mong lumaban? Kasi alam naman, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na that you are armed. Naagrabyado talaga. In fact, may bodyguard ka. Wala akong armas. Kasi yung armas ko i-retrieve ko pa. Pasalamat na lang ako, napapasalamat ako sa sanlibutan na hindi ko pa na-retrieve yung armas. Kasi kung hindi, maraming masasaktan. Maraming mabubuwis na buhay. Sabi ni Mon Tulfo, wala naman daw talagang nilalaman ang mga litratong pilit kinukuha ng mag-asawang Raymart at Claudine. Inamin ni Tulfo na hindi siya marunong gumamit ng kanyang camera phone, kaya ganito ang kinalabasan. Ayun, wala. Nasaan Nothing. si Claudine dyan? Doon sa likod nito, yung sa... Hindi mo siya nakunan Noon talaga, nakunan, no? yung babae. Yung wala, hindi ako marunong eh. Oo. Yo, napakabano ko. O yun, ayun na si Claudine. Ayun na si Claudine. Wala That's nga. it, Sabi- no? Pero kaya ang ngayon liit. sabi ko, air-up envelope. Now, when it was finally opened, nothing was there. So Ganun ito din. ang kinapraningan nila. Ngayon, napraning sila. Kaya lang, giniit ko yung aking kalayaan ng pamamahayag. At saka, personal property ko ito. Bakit ko ibibigay sa kanila? Sa ngayon, wala pang resulta ang investigasyon dahil hindi pala gumagana ang closed-circuit camera, TV o CCTV sa bahagi kung saan naganap ang insidente sa NAIA Terminal 3. Sa utak ng tao, pagka Tulfo ang involved sa isang brawl na katulad niyan, malamang Tulfo ang nagpasimula or makakayabangan ng mga Tulfo yan. Misunderstood kami, controversial kami. Inamin ng pamunuan ng NAIA, walang closed-circuit camera, TV o CCTV sa loob ng airport, kaya hindi talaga matukoy kung sino ba ang unang nag-umpisa ng kaguluhan. Tanging ang video sa YouTube na kumalat at ilang litrato mula sa mga saksi ang nagpapasilip sa atin sa mga pangyayari. Mahirap paniwalaan na wala silang CCTV. Nasa airport, summer, yung security requirements ng airport demands na meron din siguro mga CCTV doon. Kasi yung CCTV lang ang makakapagpatunay kung sino nagsisinungaling. Si Raymart ba o si Mons Tulfo. Kung assuming na wala mang CCTV, sa dami ng tao, nag-a-appeal din kami. Kung sino man ang nakakita doon sa nangyari yon, baka may nakuha kayong video sa cellphones ninyo or pictures or meron kayong nakita at narinig, sana lumabas din po kayo. Ang karambola sa pagitan ng broadcaster at mamamahayag na si Mon Tulfo at mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto ay patunay daw ng mahinang seguridad sa NAIA. Hindi napigil ng mga gwardya ng airport ang bugbugan. Palagay ko, ginusto ng sanlibutan ng tangha at tadhana yan
upang ma-expose yung mga kabalbalan nila Claudine at ng mga pagiging inutil ng mga pulis sa airport at mga gwardiya at yung management ng NAIA. Dahil wala silang camera, Walang CCTV. CCTV. Sang-ayon ang presidente ng National Press Club na si Jerry Yap sa kahinaang nakita sa ating airport. Sa patuloy na paglaki ng investigasyon, ang Philippine National Police o PNP ay tutulong sa pag-imbestiga upang matukoy kung naging pabaya nga ba ang security ng NAIA Terminal 3. Medyo nagkulang yung mga security natin sa airport dahil sa umpisa pa lang kung merong sagutan o nagpapalitan na ng hindi magandang salita, dapat nandun na kagad yung security para naawat o napakalma yung sitwasyon. Pero nakita natin sa mga naunang mga video na naging mahaba pa yung sakitan ng katawan. At matagal bago na paghiwalay ng mga security guards. Ano sa tingin mo, Mon, ang aral na dapat kapulutan ng mga mamamahayag dito sa insidenteng ito, pati na ang aral na dapat kapulutan ng mga public figures na katulad ni Claudine at Raymart at the public in general? Para kay Claudine at Raymart, dapat yung kanilang pinoportray sa harap ng camera, dapat na maganda, wholesome, mabait. Dapat ganun din yung portrayal nila sa tunay na buhay. Kasi sila ay tinitingala ng mga tao. Sa akin naman, dapat nung nakuha ko, tumakbo na ako na parang duwag. Nagpaka-macho-macho pa ako eh. Anong pwedeng aral na mapulot dito nating mga mamamahayag? Ang aral dito ay keep on. Trabaho mo yan eh. Walang aral na ako ginawa ko yung trabaho ko. Ang akin lang, ginawa ko yung trabaho ko if I were to be in the same situation again. Ganon din ang gagawin ko. Kaya lang, tatakbo na ako. Hindi na ako magpapaka-macho-macho. Kaya kinunan ko. Hindi mo alam na artista yan. Hindi ko alam na artista eh. Hindi dapat nangyari kay Mon Tulfo yung ganong bagay. Kailangan din sigurong punahin o pansinin yung mga pronouncements ng kanyang mga kapatid. Kasi hindi rin naman din nararapat na maggagawa tayo ng mga threat on air kahit pa sabihin natin sinaktan yung kapatid natin. It gives also a bad image for journalists. Tapos, hindi talaga siya dapat gawin. Irendahan kung paano magre-react at daanin sa kung saan yung tamang recourse. Magsampa ng kaso, tulad ng ginawa na nga ni Mon Tulfo, nagsampa na siya ng kaso. And then, bantayan natin kung paano tatakbo yung hustisya. Alam mo naman, ang pangalang Tulfo ay kaugnay na yata niyan ang tapang, no? Sa utak ng tao, pagka Tulfo ang involved sa isang brawl na katulad niyan, malamang Tulfo ang nagpasimula or makakayabangan ng mga Tulfo yan. Misunderstood kami, controversial kami. At namana siguro namin din sa aming ama. Yung aming ama na colonel ng Philippine Constabulary was a very controversial figure too. Namana namin yan at parang genes na yung napapasuong sa mga kontrobersiya. Pero deep down, ang aking intensyon ay ipaglaban yung kapihan na dinanas nung pobreng babae sa isang matronang akala ko ay Chinay o Chinoy. At hindi ako nagsisisi. Does it matter to you that people will probably judge you as It would not, the typical Tulfo? It would not matter to me. It would not matter to me at all. Kasi alam kong tama yung ginawa ko. Ganun talaga eh. I stand by my principles. Mali, kung kahit na sabihin nilang mali ako, kung deep down, deep inside, alam kong tama ako. Kahit na sinasabi ng mundo mali ako, paninindigan ko yung sa akin ay tama ako.
Likas daw sa mga Pinoy ang pagkakaroon ng sweet tooth o ang pagkahilig natin sa matatamis na pagkain. Candied bacon, pesto, latik. Ilan lang yan sa mga paboritong pagkain ngayon ng mga Pinoy. Pero alam nyo bang ginawa na rin itong mga flavors ng ice cream? Well, halina't makitikim sa mga bagong pampalamig ngayong summer. Bagamat patapos na ang tagaraw, tagaktak pa rin ang pawis ng ating mga kapatid araw at gabi sa tindi ng init ng panahon. Tumapat man sa bentilador, uminom ng baso-basong tubig o di kaya'y dalasan man ang pagligo, hindi pa rin mapawi ang mala-oven na init ng araw. Ang sagot daw sa tindi ng init, si Mamang Sorbetero. Natulak-tulak ang isa sa paborito nating pampalamig. Ang ice cream na may flavor na cheese, tsokolate at mangga, tsak daw napapawisan na nuno yung lalamunan. Mga bata, gustong-gusto yung chocolate. Pero pag sa mga matanda naman, cheese tsaka mango. 10 taon nang naglalako ng ice cream si Mang Robert. Handang magbayad ng 10 hanggang 20 pesos sa ice cream na ating kinagisnan ang kanyang mga suki. 600 piso kada araw ang kanyang kita dahil patok ang ice cream na kanyang nilalako. Pero para sa iba nating mga kapatid, sana raw ay may iba pang flavor ng ice cream na pwede nilang tikman. Medyo nagsasawa na ako. Ito yun lang ang natitikman ko dyan. Gusto ko yung makapuno na may mas mahal. Meron bang balot ice cream? Gusto ko lang matikman kung anong lasa nun. Pero ang wala rito ng ice cream, yung chicken ice cream. Saan ba nakakabili nun? Pero hindi na dapat lumayo dahil ang ice cream flavors na hindi natin nakasanayan, mabibili sa Mary Moo sa merkato. Sinong mag-aakalang pwede palang maging maalat ang ice cream? Ganito raw ang lasa ng candied bacon ice cream. Bacon, inihalo sa mantikilyang ice cream. Lasang-lasa ang mga maliliit na bacon sa ice cream na nagkakahalaga ng 75 piso kada scoop. It's really good. I like it. I'm kind of torn now. There's the bacon. I can taste the bacon. Ang candied bacon ice cream daw ang pinakamabilis sa lahat ng kanilang kakaibang flavor na ice cream na kanilang binebenta. Nagpo-provide din kami ng mga new flavors like pag Christmas, naglalabas kami ng queso de bolo with pesta ham. Nung graduation, naglabas kami ng ilang-ilang tea and sampagita tea. Pero hindi lang candied bacon ang tutukso sa iyong panlasa. Pati pesto at strawberry basil na karaniwang ginagamit sa pagluluto ng pasta, ice cream flavor na ngayon. Kung hindi naman patok ang maalat sa panlasa mo, tikman naman ang Cha-A ice cream na may flavor na Earl Grey. Pero kung ikaw ay health conscious, ngunit di ka makatiis na di kumain ng ice cream, may solusyon dyan ang Sugar Leaf sa Winston Street sa Green Hills. Puro organic na pagkain ang tinda rito. Ibig sabihin, walang halong pesticide ang kanilang mga rekado. Pati raw ice cream sa mga fitness buff ay mahahanap dito. Pinaka siguro healthy nating matatawag na ice cream kasi meron itong malunggay, spirulina na isang klaseng superfood at saka green tea na isa pang antioxidant. Lahat ng flavors namin ay may hinahaluan natin ng coconut kefir. So meaning ito po ay isang napakagandang probiotic na nakakatulong sa ating digestion. May kamahalan lang sa bulsa ang mga ice cream sa tindahang ito. Nagkakahalaga ng 75 piso ang maliit na cup at 160 piso naman sa medium cup. Ngunit sulit naman daw ang bawat scoop ng ice cream na matitikman mo dito. Pinaghalo yung malunggay, which is very healthy. The flavor, sobrang ganda ng combination. I will suggest this to my friends. Hindi mo na rin kailangan pang maghintay ng Chinese New Year para makatikim ng mooncake.
May ice cream version na rin kasi ang Chinese cake na ito. Pumatok yun sa mga tao kasi talagang ang sarap-sarap. Aside from yung salted egg, masarap kung meron konting munggo at saka konting yung medyo maalat na butong pakwan. So yun nga yung mooncake na tinatawag. Ang masustansyang probiotic na coconut kefir nga, ginawa nilang Jello Pops. Bukod pa rito, meron din silang flavors na mango passion fruit, strawberry, kiwi at spirulina na talaga namang makababawas daw ng init ng katawan. Pero di lang imported flavors ang ginagawang ice cream ngayon. Pati ice cream, more fun in the Philippines dahil pati pagkaing Pinoy kagaya ng champorado, mangga at suman at sapin-sapin. Ginawa ng ice cream flavor sa Sebastian's. Gusto ko talaga na gumawa ng ice cream na sa kakanin. Sinasabi nga nila talagang lasa talaga ng whatever it's based on. Patong-patong na sarap daw ang mararanasan mo kapag natikman mo ang kanilang sapin-sapin ice cream. Hinaluan daw kasi ito ng totoong latik na maiiwan sa bibig mo kapag natunaw na ang ice cream. Actually, favorite ko kasi yung buko, sapin-sapin. Almost the same. Siyempre, pagkakaiba, cold lang siya. Pati ang paboritong almusal nating mga Pinoy na champorado ay may ice cream flavor na, ang Choco Champorado Ice Cream. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong tsokolate lang ang Choco Champorado Ice Cream. Pero kapag ito ay tinikman na, kulang na lang daw ay ang partner nitong tuyo. May totoong kanin, kaya ayun, sarap. Sapul naman ang tamis ng totoong mangga na ginamit dito sa mangga at suman ice cream. Ang puting bahagi ng ice cream naman, nangingibabaw ang lasang suman. 100 piso kada scoop ang presyo sa Sebastian's. Pero di ka naman daw magsisisi dahil dito ka lang makakakain ng mga ice cream flavors na truly Pinoy. Kung hindi naman ice cream ang inyong hanap, maaari naman daw tikman ang sherbet na produkto ng ating kapatid na Kabalen. Ang sherbet ay isang masarap na pampalamig kung saan sabaw ng buko ang ginagamit na pangunahing ingredient sa halip na gatas gaya ng sa ice cream. Dito sa Gil sa may Pampanga, best seller sa kanila ang buko at buko lychee sherbet. Ipinasilip sa amin ni Virgilio Isip, ang may-ari ng Gil's, kung paano ang paggawa ng espesyal na sherbet na ito. 20 buko daw ang kailangang kunan ng sabaw para sa 5 galong sherbet. Ang mga sabaw na ito, lalagyan ng asukal at tinunaw na creamer. At pagkatapos ay ibubuhos sa makinang gumagawa ng sherbet o birada. Tuloy-tuloy ang paglalagay dito ng yelo at asin sa loob ng 15 hanggang 30 minutos. Ilang saglit lang, ang buko juice ay naging isang malambot na yelong maaari ring inumin. Yung iba, sabi niya, gusto ko hindi masyadong matapang yung asukal. Gusto nila yung tabang kasi hindi sila sa asukal. May buko pandan. Any flavor naman pwede mong ilagay doon sa buko sherbet. Likas daw sa mga Pinoy ang pagkakaroon ng sweet tooth o ang pagkahilig natin sa matatamis na pagkain. Kaya naman, kahit ang mga ulam at almusal, ginawa na nating ice cream. Dito natin makikita ang galing ng Pinoy dahil kahit banyagang panghimagas, naging tatak Pinoy. Tungkulin ng isang mamamahayag ang maghatid ng balita. At malaking bahagi ng balita ay ang mga gawain ng mga public figure. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang makapagbigay ng impormasyong makabubuti sa higit na nakararami. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno.